target. Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the notification bell para magiging updated po kayo sa aking susunod na i-upload po. And for today's video guys, ay magluluto ako ng native chicken. Oh my God! Wow! At instead na magamit ako ng mantika pala guys, ang ginamit ko na lang na panggisa ay ang taba ng chicken mismo. Ito na po siya oh. Hindi na ako gagamit ng mantika kasi ang taba-taba po ng aking napiling iihawin. Ihawin sa Ilonggo, ihawon. Sa Tagalog na naman, katayin. Ganun lang yun. Antayin ko lang dumami ang mantika bago ko igisa ang aking mga ingredients. Ito na po, dumami na po, kaya maya-maya ay ilagay ko na ang aking bawang at saka ang sibuyas. Isahin ko na ito. Ayan guys, kakahalo ko. Malapit na rin itong mabutas ang aking kaldero. Charot. Anyway, dito ko na lang po ginisa sa gasol. At maya-maya, pagkatapos ko ilagyan ng sabaw, doon ko ito ilipat ko ito sa kalan. Sa DIY kalan ng aking daddy. Kasi marami kaming kahoy na natira noong nagpa-construct kami ng bahay. Kaya ginagamit namin yun pag meron kaming ilalaga. Para naman mabawas-bawasan at nang maging malinis na itong paligid namin. Marami pa kaming kahoy guys, kaya ginagamit ko yun paminsan-minsan. Malaking tulong na rin yung kahoy na ginagamit namin pag meron kaming ilalaga kasi nakakatipid kami sa gasol, diba? Alam niyo naman ngayon, ang mahal-mahal ng gasol. Kaya tipid-tipid din pag may time. Di na baling umitim yung kaldero. At least, diba, nakapagtipid kahit paano. Anyway guys, sinasama ko pa rin pala sa pagluluto yung ulo at saka yung paa.
para ibigay ko dun sa aking mga alaga. Aking alagang Chuko at Coco at saka si Minggoy. Mga naka-1 milyong na ata ako. Naka-1 milyong halo na ata ako, guys. Mamaya lagyan ko na to ng tubig. At saka habang ako'y naggisa dito, mayroon na pala akong nakahanda ng pinakuluang tubig doon sa aking heater para naman na mas mabilis siyang maluto pag kumulo na yung tubig na ilagay ko dito. Ito, pwede na to. At ilagay ko na ang aking mainit na tubig. Ayan na po ang aking tinolang native chicken. At pagkatapos kong lagyan ng tubig ito at ilipat ko na doon nga sa labas at ako'y kukuha na ng aking malunggay doon sa bakanting lote. Ayan guys, ang aking malunggay. Kukuha ako ng fresh malunggay para sa aking tinulang manok. Dahil hindi ko abot yan at nasayangan ako na putulin yung sa baba na part. Kaya aakit ako. Kukuha muna ako ng hagdan para makakuha ako. At saka ko na yan puputulan pag tag-ulan na siya kasi mas mabilis tumubo yung malunggay pag lagi na ulanan. Nor, baka naman. Meron tayong gabi dito, guys. Bisol ang tawag niyan sa Ilonggo at saka pukol naman sa Cebuano. At syempre, meron din tayong papaya. Mga besh, ang bisaya ang manok. Ayan. Ayan, tamang mekos-mekos lang. Hindi ko pala yung nilagyan ng sabaw mga beshi, ha? Ito pa, yung gatas talaga ng manok pilihan mo dyan. After nyan, bisaya, syempre nilagay ko na lahat ng ricados natin dyan. Lalo na yung ating tuyo at saka siya ng mga karne ng baboy, manok, baka, karabaw, ano ba dyan? Ayan, nakikakit na yan. At sana, luto na yung charis. Ayan, sila yung ating specialty na bisaya ng manok. Ayan, dinig na dinig ko yung ulan dyan. Mga besh, napakalakas talaga ng ulan. Talaga yung ating ulam na tinulang manok. Diba? Ayan, at yung pag-iniit
Ayan guys, himikos-mikos ko na ito kasi medyo malambot na yung karne ng aking Bisayang manok. Mikos-mikosin na yan, insan. Masarap ba yung tulog nyo? Wow! Ayan guys. Malapit na itong mahinog. Kaya pwede na itong isabwag. Sabod. Ipunla ba? Nalunga ko talaga, no? Nag-clip ng kaunsi. Nag-green pa. Yan na guys, binilisan ko na yung pag-slice niyan. Baka kasi maisipan na naman ng aking DIY daddy na i-measure yung mga cut ng papaya, kaya ako na lang. A few moments later. Ayan, isa din sa mga katangian ng isang native chicken o Bisayang manok is Ayan guys, tapos na akong magluto. Thank you Papa God sa blessings. Kainan na. Thank you guys for watching. Bye-bye.